Magandang gabi mga kaibigan ng Creepy Pinoy Stories. Sa episode na ito, ihahatid ko kayo sa isang kwentong puno ng misteryo at takot, ang pagkawala ng isang bata sa bisperas ng undas. Habang masaya silang nagta-trick or treat, bigla na lang naglaho si Ken at ang kanyang pagbabalik ay nagdala ng kakaibang pagbabago. Ano nga ba ang nangyari sa kanya at bakit tila hindi na siya ang dating Ken? Alamin natin ang kasagutan sa kwentong Ang Nawawalang Buwan. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako po si Marites at nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pakikinig sa aking kwento. Nakatira kami na ngayon sa Quezon City kasama ang aking asawa na si Efren at ang aming anak na si Ken. Si Efren ay isang guro at ako naman ay isang simpleng may bahay. Masaya ang aming buhay dito, lalo na tuwing undas dahil ito ang paboritong panahon ni Ken. Mahilig siyang mag-costume at mag-trick or treat kasama ang mga kaibigan niya sa aming barangay. Sa bisperas ng undas, abala ako sa pag-aayos ng costume ni Ken. Ang aming bahay sa Quezon City ay puno ng kasiyahan habang pinipili ni Ken ang kanyang paboritong costume bilang si Flavio mula sa Ang Panday. Habang tinutulungan ko si Ken na isuot ang kanyang costume, naririnig ko ang mga batang naglalaro sa labas. Ang mga ilaw ng kalye ay nagbibigay liwanag sa gabi. "Nanay, handa na po ako," sabi ni Ken habang hinahawakan ang kanyang maliit na lalagyan ng candy. "Tara na anak," sagot ko sabay kuha ng mas malaking bag para sa mga candy. Habang naglalakad kami papunta sa unang bahay, naririnig ko ang mga kwentuhan ng mga kapitbahay tungkol sa mga nawawalang bata sa ibang barangay. Medyo kinabahan ako pero hindi ko pinahalata kay Ken. Masayang naglalakad kami ni Ken sa mga kalye. Bawat bahay na pinupuntahan namin ay may iba't ibang dekorasyon. Nakikita ko ang tapang ni Ken sa bawat hakbang habang kinukuhanan ko siya ng litrato. Sa huling bahay na aming pinuntahan, walang dekorasyon ngunit may ilaw sa porch at isang balde ng candy na may kalakip na tala na nagsasabing, "Kunin mo ang gusto mo." Habang binabasa ko ang mensahe sa aking telepono, bigla na lamang nawala si Ken. Hinanap ko siya sa paligid ng bahay pero wala akong nakita. Tumakbo ako pabalik sa mga bahay na nadaanan namin. Tinatanong ang mga tao kung nakita nila si Ken. Lahat ay umiling at nag-aalala. "Ken! Ken! Nasaan ka?" Sigaw ko habang tumatakbo sa kalsada. Lumapit ang mga kapitbahay para tumulong pero wala pa rin kaming nakita. Sa pagdating ng mga pulis, sinuri nila ang abandonadong bahay ngunit walang bakas ng kinaroroonan ni Ken. Ang gabi ay naging malamig at puno ng pangamba habang nagpatuloy ang aming paghahanap. Lumipas ang ilang buwan na puno ng kadiliman at pag-aalala. Si Efren, ang aking asawa na isang guro, ay patuloy sa paghahanap at investigasyon. Hindi kami tumigil sa pag-asa na makikita namin si Ken. Pero araw-araw parang lalo lang lumalayo ang posibilidad na makita namin siya ulit. Ang bawat gabi ay puno ng iyak at dasal at ang bawat umaga ay puno ng pag-asa na baka may balita na kami sa kanya. Isang araw bigla na lamang umuwi si Ken. Walang kapinsalaan ngunit kakaiba na ang kanyang kilos at pananalita. Napansin ko agad na hindi siya masyadong masaya na makita kami. "Ken, anak, saan ka nang galing?" tanong ko. "Hindi ko po alam, nanay," sagot niya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at ang kanyang mga galaw ay hindi natural. Ang bawat tanong ko ay sinasagot niya ng mga simpleng tugon na parang wala siyang pakialam. Ang aming tahanan ay puno ng misteryo at ang bawat araw ay nagiging mas mahirap para sa amin ni Efren na intindihin ang nangyari kay Ken. Hindi namin alam kung paano siya babalik sa dati niyang sarili. Si Ken ay nagpakita ng kakaibang ugali, kabilang ang isang nakakabahalang ngiti na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi nakatayo lamang siya sa pintuan ng aking silid. Bigla na lamang sumigaw si Ken at tumakbo pabalik sa kanyang kwarto.
ang mga gabi ay naging mas nakakatakot para sa akin. Ken, bakit ka sumigaw? Tanong ko sa kanya kinabukasan. May nakita po akong anino, nanay. Sagot niya na may takot sa kanyang mga mata. Pinagmamasdan ko si Ken habang natutulog at napansin ko na hindi na niya ako kilala. Ang kanyang mga galaw ay nagpapakita ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Minsan, naririnig ko siyang bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Pumunta ako sa simbahan para humingi ng tulong kay Father Mateo. Sinabi niya na ipagdasal namin si Ken at bantayan siya ng mabuti. Nagsimula akong mag-research online tungkol sa mga posibleng dahilan ng kanyang pagbabago. Pero wala akong makitang sagot na makakapagpaliwanag sa lahat. Ang bawat araw ay parang isang bangungot na hindi ko matakasan. At ang bawat gabi ay puno ng takot na baka may masamang mangyari ulit. Isang gabi bigla na lang akong nagising sa sigaw ni Efren. Tumayo ako agad at nakita kong hawak ni Ken ang isang palakol at sinugod niya si Efren. Magugustuhan mo rin doon, sigaw niya habang inuulit ang mga salitang iyon. Parang wala siya sa sarili at ang mga mata niya ay puno ng galit. Takot na takot ako at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Labis akong naligalig sa nangyari at nagtangkang hanapin ang solusyon sa misteryosong pagbabago ng aking anak. Efren, kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari kay Ken, sabi ko habang ginagamot ang mga sugat ni Efren. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Efren habang tinitingnan niya ang kanyang mga sugat. Hindi na natin siya kilala, sabi niya na may luha sa kanyang mga mata. Ang bawat araw ay naging isang pakikibaka para sa kaligtasan at ang aming tahanan ay nawawala ng pag-asa. Ken, anak, bakit mo ito ginagawa? Tanong ko sa kanya. Hindi ko po alam, nanay, sagot niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Sa aking paghahanap ng kasagutan, nagpasya akong bumalik sa huling bahay kung saan huling nakita si Ken. Kasama ko si Ken sa pag-asang mahanap ang katotohanan. Ang bahay ay mas madilim at mas malamig kaysa dati. Ken, dito ka lang sa tabi ko, sabi ko habang naglalakad kami sa loob ng bahay. Nararamdaman ko ang presensya ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa wakas, natagpuan ko ang isang lihim na silid sa ilalim ng bahay. Ang silid ay puno ng mga larawan ng mga nawawalang bata, kasama na ang isang larawan ni Ken. Dito ka pala dinala, Ken, sabi ko habang tinitingnan ang mga larawan. Ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa aking inaasahan. Kailangan nating umalis dito, Ken, sabi ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Sa paglabas namin ng bahay, naramdaman ko ang bigat ng katotohanan. Ang misteryo ng pagkawala ni Ken ay nag-iwan ng marka na hindi na mabubura kailanman. Mga kaibigan, ang kwento ni Ken ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng nawawala ay bumabalik ng buo. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan, tandaan, sa dilim ng gabi may mga lihim na hindi dapat mabunyag.